Kadamyan, at saka si Ka Ariston. Kadamyan, Ariston. Oy! Buti nagkita po tayo. Ano, Esper, Doray, kumusta na kayo? Hay nako, ito. Kakaba-kaba sa mga nangyayari sa paligid. Oo nga. Mula nang maupo yung impactando niya niya sa munisipyo, puro patayan na lang nangyayari dito sa paligid. Tulad na lang nang nangyari kay Canarding. Malakas kasi ang usap-usapan na kasalanan ni Doña Trini ang mga nangyayari. Kung hindi man lang sa maling pamamalakad niya sa asyenda. Kaya ayan, nagkanda loko-loko. Hanggang sa bumagsak ito. At marami sa ating mga kasamahan ang nadamay, naghihirap. Kung maayos lang sana ang pamamalakad sa asyenda, hindi sana makakaisip mangibang lugar yung anak ni Canarding. Hindi sana may iwan sa kanyang mga apo niyang pilit itinataguyod sa kabila ng kanyang katandaan. At hindi lang si Canarding ang ganun, ha? Marami sa ating mga kasamahan. Kahit magtanong-tanong kayo, mag-ikot-ikot kayo sa asyenda. Halos ang kanilang mga anak, pilit nilang pinapahinto sa pag-aaral. At wala na silang makain daw sa loob ng buong maghapon. Tamang nabalitaan mo, Kadamyan. Nang malaman ni Canarding ang mga nangyari, masyado siyang na-depress. Nilaso niya ang kanyang mga anak bago siya nagpakamatay. Nag-aalala ko. Dahil sa kawalang katiyakan ng mga pangyayari, hindi ko alam kung ilan pa ang susunod, ilan pang manggagawa ang makakaisip ng ganito. Dinaramdam ko, Kadamyan. Hindi ko nagawa ang tungkulin ko sa mga manggagawa. Hindi ko nabantayan ang tungkulin ko sa kanila. Kaya isang pamilya ngayon ang pinaglalamayan. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Huwag ka mag-alala, attorney. Akong bahala sa kanila.